Lods, para sa mga kasama nating mahilig sa DIY, ito lang, ipakita ko lang sa inyo kung paano tayo maglagay ng bago. Bago naman to ngayon, Lods. Yung kanyang voice coil ay bago. Bali, in-order natin siya sa online shop. Kung sakali, Lodi, makikita nyo naman dito sa speaker nyo. Ayan. Kung okay pa yung mga panggilid niya, yung mga suspension na yan, yung age kung tawagin. Ito. Ayan. Makikita nyo naman eh. Ayan. Kung maganda pa to, pati yung kanyang cone ay okay pa. Kung minsan kasi, Lodi, ang nagiging problema nito ay sumasayad, o kaya nasobrahan sa adjust na amplifier, kaya nasisira itong kanyang voice coil. Pero pwede nyo namang gawin ito, Lodi, sa pamamaraan na inyong DIY na hindi nasisirain itong mga to. Sa pagtulak lang ng voice coil, ayan o. Pilitin mo lang, Lodi, kung halimbawa naka-adhesive pa yan, pilitin mo lang, Lodi, na tuklapin yan. O kaya gamitan mo ng matulis na bagay para matanggal mo. Dito sa gilid, ayan o. Ganyan. Pwede mo tuklapin to. Tapos, pilitin mo na lang na iangat itong mga to. Pilitin mong iangat kasama yung coil. Tsaka i-check mo rin kung may mga naiwang coil sa loob. Ito, Lodi, natanggal ko na yung coil niya. Okay, papakita ko sa inyo, Lodi, yung kanyang coil na nabili. Yung aking nabiling voice coil, Lodi, naghanap-hanap ako sa online. At ito yung kanyang diameter, 75.5. Yung 75.5 na yun, Lodi, ay 3 inches. Bago ko siya in-order, ay sinukat ko muna itong dati niya. Ito. Ayan. O kaya nakuha ko yung 75.5 o 3 inches. Ganito lang yan, Lodi, kasi ito siya, oh. Kung dito sa taas kasi, Lodi, ayan, oh, inches yan. 1, 2, 3 inches dito. Kaya ko nakuha yung in-order ko na ito kasi sinukat ko muna na mabuti para sure, para sigurado. Sa bagay, budget meal lang naman tong coil na to. Ayan. Kahit magkamali tayo ng kuha, ay budget meal naman. Mura lang siya, Lodi, itong coil na to. Ito. Kung susukatin ko siya, ay parehas lang din. Ayan, oh. 75.5. Ganito lang naman, Lodi. 1, 2, 3. Ito yung inches. Sa baba naman ay yung centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pagbilang sa baba, Lodi, ay by 10. Yung number 1 ay by 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapos yung kalahati, 75. Yung 0.5, Lodi, ewan ko na yun siguro kung ano yung 0.5 na nilagay nila dito. Baka ito yung maliit na porsyento na sobra. O yung konting-konti, yung gap ba, yung 5 na yan. Pero ito, 75. Ayan, o. 70, kalahati, kaya 75. Yung konti pa siguro na idagdag ay 0.5. Okay? Pero ang pagkakalam ko, Lodi, siya to. 3 inches voice coil yung nakuha natin. Pagka natanggal nyo na, Lodi, yung affected na voice coil, pwede nyo pa namang ulitin to kung may natirang debris. Ayan. Pwedeng gumamit ng pandikit din, yung ganito na may pandikit para sa yung panghawi nyo dito sa pagitan ng magnet. Sa tingin ko, Lodi, ay malinis na malinis kasi hindi nga naman sunog yung tinanggal ko ditong voice coil, kundi talagang sinira ko lang para may pakita ko rin sa inyo itong nabibiling ito voice coil. Actually, rewind lang din to. May content na ako nito na kung paano ko siya ni-rewind. Okay pa naman yon. Kaya lang, binunot ko lang din para dito naman tayo. Subukan naman natin tong nabibili sa online na voice coil, which is 75.5. Para sa 3 inches voice coil. 75.5 yan, Lodi. Naka-convert na kasi yan sa centimeter. Tsaka, Lodi, sa paggagawa ng ganyan, practical lang naman. Yung mga nakikita nyong pagkaganda-ganda ng presentation sa YouTube, eh pwede rin yun pagka meron tayong ganong paggawa. Pero kung do it yourself, ang gusto lang natin ay maayos, eh pagbutihin na lang kahit wala man tayong ganon na materials na panggawa, eh pagbutihin na lang, at least tama naman yung ikakabit natin. Okay? Ang ginagawa ko, Lodi, ay tinitipan ko lang yung pagitan ng magnet para
kung sakali man ay hindi malaglagan ng dumi yung ating loob ng magnet. Okay. Ayan. Kung natakpan nyo na Lodi ng tape yung magnet, syempre kailangan kasing takpan yan eh. Yung pagitan ng magnet tsaka yung dito sa gitna, kailangan takpan to kasi lilinisan natin to eh. Ayan. Papaluwangan natin yan. Hindi mo kasi pwede Lodi na isiksik ito na pipilitin mo. Hindi pwede. Kailangan sundan natin yung diameter ng voice coil. Ito. Itong diameter ng coil, dapat malaya nating ipapasok to. Kung lumuwag man siya, habulin na lang sa glue o sa epoxy na gagamitin. Pwede kayong gumamit ng kutsilyo para kaskasan to, para lumuwang siya. Pwede naman kayong gumamit ng barena, ganyan. Pero babalahan nyo siya ng pampaluwang talaga, o yung mayroon kasing ginagamit dito na tools para pampaluwang din kung minsan yung pangkikil. Ayun, pwede yung pangkikil o kaya yung pang pork. Gaya ng gagamitin ko Lodi, yung ganito siya oh. Ayan. Ibabala ko sa barena kasi ito lang naman yung available ako na pwede na pampaluwang dito sa butas niya. Ayan. Kung napansin nyo Lodi, ay sumakto na yung ating voice coil. Kasarapan na yan. Ngayon, ang gagawin, lilinisan nyo na lang to. Kung napansin nyo Lodi, yung ginawa ko dito ay grind ko pa sa gilid-gilid para matanggal yung mga nanigas na adhesive o yung mga epoxy para hindi naman masyadong mabigat dito. Mapuno na siya ng mapuno na syempre kada DIY nyo, halimbawa nasiraan na naman kayo ng voice coil, magpapalit na naman kayo, kailangan ding linisan yung mga adhesive na natira para hindi siya pa yung bigat na dadalhin ng coil. Kasi yung maliit na porsyento na naiiwan dito ng adhesive na nanigas ay karagdagang bigat din sa speaker yon. Kaya kailangan i-grind din natin siya para mawala yon. Gaya ng ginawa ko dito sa pamamagitan ng pagkikil.
Bugahan lang natin ang hangin, Lodi, dito para lumabas yung mga kinaskas natin kanina mula dito. Kasi nga wala namang baklasan to eh. Pero pwede ring baklasin to, Lodi. Ayan, pero sayang naman yung pagka-stack ng mga ito at sariwa pa naman eh, ano. Sayang yung dati niyang stock. Kaya dito na lang tayo magre-repair para mapalitan ng voice coil. It's a pleasure to assist everyone for any emergency traffic. Please keep safe all the time. Thank you, 73 Ham Fellows. Balik tayo dito sa ating voice coil. Bali, ang ginagawa ko pala, Lodi, dito sa voice coil na to, kung minsan, bali, kung mapapansin nyo, yung mga galing dyan sa online, ay medyo nagkukulang sila sa, ayan o, nagkukulang sila sa adhesive. Although napakaganda ng kanilang pagkaka-rewind, may makina siguro sila na pang-rewind dito, napakaganda. Pero para sa akin ay inuulit kong kinakargahan ng pandikit dito sa ibabaw. Pwede ang glue, yung tumitigas parang plastic pagka natuyo, at pwede rin yung epoxy. Ito siya, Lodi, oh. Ayan. Pero siguraduhin mo lang, Lodi, na tamang-tama lang din yung paghawi mo dito sa glue na to. Walang bubukol o walang mataas, mga ganyan. Basta sakto lang. Hahawiin mo din tong glue na to. Ayan. Pagkatapos mo makargahan, ayan, hawiin mo siya ngayon. Dito pa sa gilid-gilid, Lodi, para hindi malaglag yung coil. Dito lang sa labas, Lodi, wag na sa loob. Ayan siya, oh. Siya nga pala, Lods, muli inuulit ko yung top plate, huwag kakalimutan, yung nakaangat dito banda. Paglagay nyo nito, voice coil, ay kailangan nakaangat dito. May nakaangat na coil dito sa ibabaw. Bali, yung sukat nito, itong top plate, ito. Ayan. Ayan, kailangan ganyan din yung nakalabas dito sa ibabaw na coil. Ito siya, Lodi. Dapat may nakalabas din na ganito. Kasi yan yung top niyan eh. Yung coil na yan.
mapapansin nyo, Lodi, ito yung coil natin. Ayan. Yan yung hangganan ng coil sa taas. Tapos ito naman yung ating top. Meron siyang paglalaroan. Sinabi ko nga, Lodi, yung top plate, kung ano yung lapad nun, ganun din yung ilabas nyo dito. Banda. Sa coil. Ayan o. Kasi pagka sinuksok nyo yan hanggang dito, sinagad nyo, pinantay nyo ito, tsaka ito, pagka nag-bounce yung speaker, tatama yung ilalim ng coil sa likod. Okay? Kaya importante yung gap dito, tsaka yung top nya. Para naman, Lodi, ma-check nyo kung talaga naka-sentro na to, itong voice coil, gumawa lang kayo ng inyong pattern na yan, oh. Yan, dapat may guhit din kayo. Ayan. Okay, ang gagawin nyo lang dito sa pattern nyo, itutusok nyo lang dito sa may magnet. Ayan o. Tutusok nyo lang yan, tapos i-guide nyo dito. Ayan, kung pantay. Ito, itong dulo ng fiber. Ayan. Ganyan lang siya, Lods. Yan o. Sentro nyo lang. Saka nyo ipantayan. Ganon din dito sa kabila. Ito. Tapos dito rin. Para alam nyo kung nakabalanse siya. Bukod sa pagbalance natin dito sa gap, ayan, kung sumasayad, mayroon ding pagbabalanse dito. Kung nakatama ba yung sentro ng pagkasalpak nyo ng voice coil. Okay? Gumawa kayo ng guide nyo, Lodi, ganito. Madali lang naman gawin to. Kung hindi, gumamit kayo ng ruler, gumawa kayo ng ganito, guhit-guhitan nyo. Yun ay kung nakalabas na yung top dito, Lodi, yung sinasabi ko kanina na konting labas ng voice coil, yun dito. Ayan. Kung ano yung top plate, ganun din yung nakalabas na voice coil dito. Okay? Para hindi siya nakasubsob. Walang tunog kasi yun pagka nakasubsob sa loob. Lahat. Nakabaon lahat yung coil. Kung minsan maraming naguguluhan sa paglalagay ng voice coil. Kung minsan lagay na lang sila ng lagay pero hindi nila alam. Kailangan pala na mayroong nakalabas na konting coil dito para sa top. Yung pinakita ko sa inyo kanina na top plate, yun po yun. Kung ano yung lapad nun, ganun din yung ilabas nyo dito sa coil. Okay? Kung lahat ay naka-align na, Lodi, pwede na kayo maglagay ng adhesive. Okay. One is to one lang naman to, Lodi. Everyone for any emergency traffic. Please keep safe all the time. Thank you in 73 Hanson. Lods, bali diretso na tayo. Marami akong parts na hindi ko na videoan dito, Lodi.
Pero ganun pa man, sa pinaka-importanting parte ay nabidyohan ko naman yung pag-a-align at kung ano-ano pa. Pero dito sa panglabas ay madali na lang nyo pong i-DIY. Ayan. Baka sabihin na naman, Lodi, sa mga kasama natin dyan na pangit yung pagkakadikit at kung ano-ano pa. Sa DIY naman, Lodi, hindi naman kailangan yung sobrang ganda eh. Sobrang napakalinis ng gawa. Ang importante ay matibay yung pagkakagawa nyo, pagkakalagay nyo. At kung dito sa panlabas na ganyan at panloob, medyo kahit sabihin na natin medyo may konting haragan sa pagkakagawa, pero ang importante walang sayad, maganda yung alignment. Tapos kung dito sa panlabas yung mga ganyan, yung mga dikit-dikit na yan, ay okay na yan. Bahala na kayong magpaganda. Pwede namang kaskasin yan eh, tsaka mo pinturahan eh. Tsaka nga pala, Lodi, may nakita ako sa gantong content na nagtimpla sila ng glue. Tapos pati dito sa may edge nya o dito sa may suspension ay nakargaan nila ng glue, which is epoxy pa naman yung naikarga. Titigas yun, Lodi, wala na siyang suspension. Kung pinto-pintura lang maganda, okay yung pinto-pintura lang. Pinturahan natin siya, Lodi, para medyo gumanda naman ng konti. Subukan natin ngayon, Lods, na i-connect sa amplifier itong ginawa nating speaker. Galing sa online, Lodi, yung ating voice coil. Pansamantala muna, ibuhol-buhol natin kasi outdoor tayo. Outdoor. Pwede naman yan, ibuhol-buhol lang muna para ma-testing lang. Sa tingin ko, Lodi, ay okay naman yung ating speaker kasi nagtaas tayo ng mid, nagbago yung audio niya, parang basta okay naman siya. Tapos yung sa may treble, okay naman. Tapos yung bass, okay naman yung kalabog niya, tsaka walang sayad, Lods. Yun ang kagandahan nun. Ito yung bass natin, Lods.